Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po siyempre sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat? Ito po, komentuhan po natin yung sinagot po sa isang interview po ng media si Vice President. Sinagot niya na po yung kanyang issue sa kanya na pananahimik, lalo sa issue ng West Philippine Sea o South China Sea, mga katambay. Lagi ko po sinasabi, di po ba, sa mga nakaraang vlog ko, nagtatanga-tangahan lang po at nagbubulag-bulagan at nagbobobo-bobohan po ang mga tumitira, bumabanat po sa ating Vice President. Dahil alam naman natin matatalino sila, di po ba? Dahil alam naman nila na may buhay pa at naglilingkod pa sa ating bansa ang Commander-in-Chief. Pero yung issue po, alam nila yun na walang karapatan na panghimasukan at makialam ang Vice President, lalo ang issue sa labas ng bansa, di ba? Foreign policy, sino po may hawak? Ang Commander-in-Chief. Ang pwede lang sumagot dyan at kausapin, di ba? Ang Foreign Secretary, di ba? At yung ating nasa defense, di ba? Si Gibo. Sila lang po ang may karapatang, magsalita about sa issue ng South China Sea at West Philippine Sea. Wala sa mandato ng Vice President na makisawsaw, lalo sa labas ng bansa ang pinag-uusapan, di ba? Pero ngayon, hindi na nanahimik ang Vice President. Sinabi niya na po kung bakit siya nananahimik. Dahil siya ay matalinong tao at isang magaling ding abogado. Alam niya ang mga batas at alam niya ang kanyang mandato sa ating bansa. Alam niya ang mandato niya kung hanggang saan lang ang limitasyon ng Vice President, mga katambay. Di ba? Ito po, painggan po natin yan, mga katambay. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi na siya magkokomento kaugnay sa issue ng pinagtatalunan teritoryo sa West Philippine Sea. Sa panayam kanina kay VP Sara, iginiit nito na sapat na anya ang naging komento kamakailan ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte, kaya't hindi na siya magbibigay pa ng pahayag ukol dito. Batay sa naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte, iginiit nito na ang Chief Architect ng Foreign Policy at ng Department of Foreign Affairs at Department of National Defense ang dapat na sumagot sa issue ng agresyon ng China sa West Philippine Sea. Tama. Ayon sa mambabatas, hindi trabaho ng Vice Presidente na magsalita ukol sa nasabing issue laban sa China at sa kahit ano pang bansa. Nauna nang kinwestiyon ng grupong akbayan si VP Duterte hinggil sa umunay pagiging tahimik ito sa usapin sa West Philippine Sea. Ayan. Yes, no comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte. No comment siya. Hindi siya Commander-in-Chief Hindi siya architect, di ba? Pag-usapin na sa labas ng bansa, di ba? Foreign policy. Sino architect? Ang presidente ng Pilipinas. Gawin niyo pong presidente ang VP. Gawin niyo pong presidente. Pababain niyo po ang presidente, ipalit niyo po ang VP. Araw-araw sasagutin po kayo niyan sa foreign policy po, lalo sa usapin ng West Philippine Sea o South China Sea. Pababain po natin, pababain po ninyo, sige. Dahil hinahamon niyo po na hindi nagsasalita, vice presidente pa lang siya. Ginagawa niyong bobo ang mga Pilipino, di umano, mga katambay. Ginagawa tayong bobo ng media, ng mga akbayan, ng mga sinatawag na GCash vlogger, ng mga Isimada vlogger, makakaliwang grupo, at marami pang iba na talagang dinidikit lagi sa West Philippine Sea ang Vice President at ang mga Duterte na tuta ng China. Tuta ng China. Bigyan nyo ng katungkulan para malaman nyo kung tuta ng China ang mga Duterte. Gawin yung presidente, ang VP Sara. Tingnan natin, tingnan nyo. Hindi pa kasi siya naging presidente. Saka lang kayong magsalita pag naging presidente na at lalabas na siya tuta ng China. Doon pa lang tayo mga pagsasabi na totoong siya tuta ng China. Pero hanggang hindi siya naging presidente, hanggang wala siyang karapatan maging hawakan ng foreign policy, di po ba? Walang karapatan ng bawat isa sa atin, kahit si Kamanong. Walang karapatan si Kamanong na magbintang. Lalo kung hindi mo naman hawak yung department na yan, yung foreign policy. Di po ba? Napakadali pong intindihin. Logic. Kaya lang, bakit? Hindi nila iniintindi yung tama,
Kasi may therapy. Therapy. Diba? Lahat po ng tumitira po sa Duterte, di umano, mismo, di ba? Lagi ko sinasabi, mismo umamin si kapatid po ng presidente natin, si Senadora Amy Marcos, na meron daw pong di umanong malaking pondo ang pamahalaan natin para doon sa mga naninira. Yung para pabagsakin. Unang-una na nga siya, sinabi ni Senadora, kasama siya sa pinababagsak ng mga binabayaran, di umano, according sa senadorang kapatid ng presidente. Di ba? Yung sinasabi nila, isimada raw. Yung mga GCash daw. Di ba? Yung mga media daw. Kasama raw sa payroll. Di umano, sabi ni Senadora Amy Marcos sa kanyang mga balita, sa kanyang mga interview. Nung mga nakaraang linggo lang po yun, pumutok po yun, mga katambay. Na-i-vlog na rin po natin yun. Pero ngayon, bulag kasi eh. Ganun po talaga. Pagka merong tapa lang yung mata, may tapa lang yung muka, at may lamang pera ang yung bulsa buwan-buwan, lahat po, bulok ang makikita mo kahit tama ang ginagawa ng isang politiko at naglilingkod ng tama sa bayan at walang maibato na korupsyon ni walang maisampaman lang sa korte ng Pilipinas dahil bulag. Ang pera ay madaling magpabulag ng mata at ng katotohanan. Di ba? Alam natin yon, di ba? Logic lang yan, di ba? Isa pa, napakahirap ng buhay sa ating bansa, di ba? Talagang kaagatin yan, di umano, ng mga isimada, ng mga GCash, dahil lalo kung malaki ang offer. Pero si Kamanong, hindi ko ipagpapalit sa pera ang aking dignidad, ang aking nakikita sa ating bansa. Malabong mangyari kay Kamanong po yan. Di bali na magdikdik ng asin si Kamanong. Ang Kimanong, kung ano nakikita ni Kamanong, nakaganapan sa ating bansa at nakita ng dalawang mata ni Kamanong ang nangyari ng 6 na taon sa ating bansa. You know, lahat ng problema na solusyonan, lahat at ang mga progresibo, ang mga proyekto napapakinabangan na. Napakaraming ginawa at kabawasan ng malaking problema ng bansa. Droga, di ba? Maraming nagbalik loob ng mga kababayan natin na iniwasan na ang droga. Pero ngayon, yung mga nagbalik loob, bumalik ulit. Di ba? Nagbalikan, di umano. At dumami pa. Nakapanghikayat pa. Mga tindi. At grabe daw di umano ang korupsyon. Mismo, si Senadora Amy Marcos, ang nagsasabing grabe ang korupsyon. Di umano. Mga limpak-limpak na hindi maipaliwanag ng mga extraordinary di umano. Pero ang issue, wala doon. Never nakikita ng media yan. Never nakikita ng mga oposisyon yan dahil wala namang oposisyon na. Di ba? Ang tanging nakikita lang po ng media di umano at ng mga isimada at ng mga GCash, puro Duterte lang po. Puro Duterte. Yun nga ang hamon ni Kamanong eh. Step down, pababain nyo ang Pangulo ng Pilipinas. Ipalit nyo si BP Sara. Sa kanyo ngayong bakbakan araw-araw. Bakit ka hindi nagsasalita sa West Philippine Sea? Magsalita ka. Gawin nyo presidente. Di ba? Dahil hindi po bobo ang Vice President. Hindi po siya bobo. Alam niya kung hanggang saan lang ang kanyang katungkulan bilang Vice Presidente. Ano po ang binigay ng Pangulo sa kanya? Na napakaganda po ginagawa niya. DepEd, Secretary, di ba? Ano ngayon ang klase ng DepEd sa panahon niya na siya ang humawak at siya ang Secretary? Ano po? Pinakamataas, number 1 sa lahat ng ahensya ng gobyerno, ilang survey na lumalabas. Di ba? Magmula nung hawakan niya, hindi na naalis sa number 1 ang DepEd. History ng Pilipinas yan. At history ng Pilipinas din. Yung pagiging Vice President niya, nakagawa po sa history ng lahat na naging Vice President sa ating bansa. Siya pa lang ang nakaisip na ilapit ang opisina ng Vice President sa buong Pilipinas. Di po ba mga katambay? Siya lang. Ilang Vice President offices ang nagawa, mahigit 10 sa buong Pilipinas na lahat ay nakakatulong sa mga Pilipino. Di ba? Yan ang pinaka-bulok na sinasabi nila na walang kakwenta-kwentang Vice President, na walang kakwenta-kwentang Duterte,
Yan ang maririnig natin sa mga kritiko dahil meron daw therapy. Kaya hindi na nila nakikita yung tama dahil sa therapy. Monthly allowance, pagka sinasabi nga di umano ni Senadora Amy, pag malaki ang followers mo, malaki rin daw ang therapy, mga tambay. Malaki rin daw. Lalo kung milyon ang followers mo, malaking malaki daw ang allowance mo, mga katambay. Yun ang sabi ng Senadora Amy Marcos, mga katambay. Si Kamanong hindi naniniwala kasi hindi ko pa nakikita eh. Di ba? Kaya kung malaking-malaki na followers na tumitira kay BP Sara sa mga Duterte, malaking-malaki din daw, mga tambay. Malaking-malaki daw ang allowance. Sabi nila, di umano. Pero saan kinukuha yon? Sa taxpayer. Sa taxpayer po kinukuha yon. Yung malalaki daw. Malaki. Yung mga allowances. Para siraan daw si Senadora Amy Marcos, ang mga Duterte. Doon daw yung kinukuha. Yung malalaki. Pero si Kamanong, kahit tapalan mo si Kamanong ng gaano kalaking pera at kahit milyon pa yan, hindi ko ibebenta aking dignidad. Dahil hindi ko maatim na ipakain ko sa pamilya ko yan. Mga katambay. Never. Nada. Sanay sa hirap si Kamanong. Sanay magdikdik ng asin. At si Kamanong, marunong magtrabaho. Marunong magpawis. Hindi katulad ng iba. You know? Dahil lang sa pera di umano, ibinebenta na ng kaluluwa nila. Dahil sa pera di umano. Huwag naman sana. Dahil ang mga Pilipino, gising na po eh. Gising na po ang mga Pilipino, mga katambay. Kaya kung paniniwalaan po natin sila, mga katambay, yung mga paninira nila, lalo sa BP ngayon, na hindi nagsasalita, eh nagpapakabobo na lang sila, mga katambay. Nagpapakatanga at nagpapakabobo. Dahil ang mga Pilipino naman eh, lalo si Kamanong. Alam ni Kamanong kung hanggang saan lang ang karapatan ni BP Sara, lalo sa panunungkulan sa gobyerno. Siya ay Vice President pa lang. You know? Kaya lang talagang ganun eh. Kung sino nga ang tinik sa kanila, dahil gusto na nilang forever na manungkulan sa ating bansa, at forever na hindi mawala sa politika, yung mismong tinik sa kanila na nakikita natin na si BP Sara po yun, yung tinik na, you know, malaki ang posibilidad na isang termino lang sila. Di ba? Kaya bakbakan natin ang bakbakan. Banatan natin ang banatan. Tayo ang nasa posisyon di umano. Tayo may hawak ng pera ng gobyerno. Tayo lahat ang kukontrol. Ganun daw ang sinasabi ni Senadora Amy Marcos. Kontrolado nila lahat. Mismong kapatid. Sino paniniwalaan ni Kamanong? Yung kapatid mismo nakadugo na presidente o yung mga Isimada vlogger o yung mga Gcash vlogger? O yung mga media na hindi kadugo, di ba? Eh, mismong kadugo na ang nagsasabi. Di ba? Logic lang po yan. Logic, di ba? Kaya nga sabi na Tony Trixie, yung mga Simada vlogger, Gcash, magbalik po kayo sa kolehiyo dahil pinag-aaralan po, lalo sa UP. Malaking bagay po sa isang tao at sa isang nag-aaral ng politika sa ating bansa, ang paggamit ng, ano sabi na Tony Trixie? Logic. Di ba mga tambay? Yan lang po mga tambay, ang logic ni Kamanong na nag-iiwan po at sagot ko po sa mga sumisira sa mga Duterte. Malinaw na po ang lahat kay Kamanong dahil matagal na pong alam ni Kamanong kung hanggang saan lang ang BP Sara bilang siya hindi pa Commander-in-Chief. Lahat po ng binabato nila ay puro parte lang po ng politika sa ating bansa. Talagang gano'n po eh. Tis-tis lang tayo. May panahon po para dyan, di ba? Muli po, si Kamanong po, nag-iwan po siyempre, thank you po sa mga nakagusto ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Tis-tis lang po. At mahalin pa rin natin ang ating bansa. At siyempre, babangon pa rin tayo, tis-tis lang. Makabangon pa tayo at makakabawi, mga katambay. Paalam. Bye-bye.